nag-post siya noon, inano ko na siya, ang tawag nito, piniem ko, ang sabi ko sa kanya kung bibili ka ng barley ito. Pero that time, wala pa po akong alam about dito talaga sa barley. Pero ewan ko kung bakit yung barley na to is iba yung ano ko sa kanya dahil maraming barley sa market pero itong barley na to yung parang kakaiba yung ano ko. And then dahil nga doon, nag-connect ako doon sa ating sa isang upline and sabi niya sa akin, ikaw na lang ang ako na lang daw po ang mag-accommodate at mag-member na lang. So sabi ko, paano ba ang mag-member diyan? Alam niyo mga sis, nakakatuwa yung senaryo kasi so since kasi nasa business tayo, nasa ano ako, ang nangyari po yung pag ano ng barley is sabi ko pa paano mag-member and then kailangan ano ng package and then inano niya ako about sa ganyan. So sabi ko sa kanya, malaki. Sabi ko malaki pala yung ano niyan. Sabi niya oo. Kasi kailangan ganito, ganyan lang naman. And ang inano siya sa akin is ang silver package pa. And sabi ko sa kanya, paano tayo kumita? And sabi niya, yung unang package is about ano pa lang siya sa ano, sa parang ano lang sa SRP. And then sabi ko sa kanya, mukhang ang hirap. Sabi niya, hindi kasi, kumbaga hindi pa talaga totally ako na, hindi ko pa totally naintindihan din na nag-usap kami ni Mentor Vershel, pinano sa akin. Hanggang sabi niya, sige tulungan kita, papaano ka ano. And ayun po, yun yung dahilan kung bakit ako napasok dito sa IAM. And nung nag-ano na po ako, nag-PN, ayun po, nag-start na, sabi ko, papaano ko pala inumin, papaano ko pala ibenta ito kung hindi ko siya iinumin. So, ayun, uminom ako, and then sabi ko, parang maganda, pero actually, mga mens, una kong inom, nagulat ako kasi nahilo ako. Nahilo talaga na parang umikot yung pakiramdam ko. And then sabi ko, ala, bakit ganito yung pakiramdam na ano? And then tinawagan ko si Mens Vershel, tumawa siya, sabi niya, ganyan din po talaga ang iba na effect daw sa iba. So sabi ko sa sarili ko, paano kaya and then mga siguro ilang minuto lang, naging maayos naman. So after noon, sabi ko, kailangan kong i-push para mag ano ako sa etong ating barley. And then, so ayun, medyo mahaba na yung ano ko. Ah, teka lang. Lemmy, na, ah, i-share ko na yung ano. Wala eh. Teka, wait. Sorry mga mens ha. Oh. So, ito yung family ko, yan, husband ko, as ako, mama ko, kapatid ko, at saka yung anak ko. So, itong kapatid ko, yan po siya yung nagkaroon ng cancer. So, dyan sa ano niya is, actually napasok ako pag ano ng IAM, hindi ko inisip yung health concern ko kasi dahil mula nung nagkaroon ng cancer yung kapatid ko, parang lahat ng nangyari, yung scenario is parang nagkaroon ako ng ano sa health. So, yung pagiging ano ng barley, nawala sa isip ko yun na ito pala yung makatulong sa akin. And then, medyo, ang ano ko doon is nagkaroon ako ng cyst sa aking left side, sa breast ko. And then, weak din yung immune system ko daw that time, madaling kapitan ng sipon, ubo. And then, kumikirot minsan yung dibdib ko na, alam niyo po yung minsan na parang tinutusok siya ng karayom.
And then hindi din normal yung cycle ng menstruation. Kumbaga, monthly nagkakaroon pero hindi siya yung totally talaga na minsan magugulat ako kung yung petsa, yung ganon yung ano ko sa health ko noon. And then yung breast ko, hindi ako nagpa-doktor. Hindi ako nagpatingin sa doktor kasi parang na-trauma ako sa nangyari doon sa kapatid ko na um, sa ang tawag nito yung nakikita ko kasi lahat. So sabi ko parang hindi ayaw ko yung bumalik dahil yung trauma ko ayaw kong magpatingin sa doktor kasi napansin ko ang daming proseso, ang daming nangyayari na ginawa doon sa kapatid ko pero pahina ng pahina yung kanyang katawan hanggang sa nawala siya. So yung naisip ko sa ano ko sa breast ko is ayaw kong decision ko na ayaw kong magpatingin. Ang inano ko lang gusto kong matunaw at pinagdasal ko sa Panginoon. Unang-una talaga yung pagdadasal at yung pananampalataya sa Diyos. Yun po ang pinanghahawakan ko. Nasabi ko, Lord, sana itong nangyari sa akin is may mainuman ako ng gamot na makakatunaw sa bukol. And then ayun nga po, hindi ko man siya alam kung ano yung bukol na meron kasi hindi ako nagpatingin. So, breast cyst, ito yung a field cyst of non-cancerous benign. Pero hindi ko alam talaga kung ano yung nangyayari sa akin. And then fluid filled lack of breast, it occurs as small fluid spills in empty milk duct. Some cyst, teka hindi ko makita. Babasahin ko lang. Ayan. Some cysts are too small to feel while others grow up to several inches large, enough for you to feel and even make you uncomfortable. Cluster of cysts can form in one breast or both. Breast cysts don't increase your risk of developing breast cancer. They also don't turn into anything more serious. So sa akin, hindi ako nagpatingin talaga kasi iniisip ko na kung magpatingin ako sa doktor, either ang sasabihin ng doktor na meron silang igagawin na procedure or ini ano man yung i-suggest ng doktor. So hindi na ako nagano doon mga meds kasi ang iniisip ko sa sarili ko kung makapangyarihan ang Panginoon, mas doon ako kumbaga nagtiwala. So, panay lang ako dasal, sabi ko, Lord, sana dumating na may ipapainom ka sa akin na itong aking ano po is magamot. So, dahil nga po sa pagiinom ko ng barley, kasi nag-start po ako uminom July. July kasi ako na member. And July mga last week naginom ako pero alternate mga sis and one sachet nga lang yung iniinom ko every day na pag and then alternate siya nung nag-September doon ko siya talaga totally na ininom na daily kasi napansin ko na nagiging malakas yung ano ko yung um aking pangangatawan. Nakbat ayaw na naman. And then pasensya na kayo mga sis. Nagpa-assist muna ako sa anak ko kasi hindi ko alam paano sa laptop. And then yun nga po, ang nangyari dun sa tinuloy-tuloy ko siya. Tinuloy-tuloy ko siya na inumin yung by October last week, dun ko napansin yung ang aking cyst po dito sa aking left kasi left and right siya nagkaroon na natunaw. Doon ako sobrang na-amaze and nagulat din ako kasi sabi ko sa napaka-effective po talaga ng products. Kaya hindi po talaga ako nahihiyang i-share kahit sino po yung nakakausap ko kapag pumupunta sa store. Kaya marami na pong mga taong natulungan natin na abutin dahil po dito sa ating barley. And then, next mga anak. So ito yung nangyari sa kapatid ko. Alam nyo, masakit kasi
Etong barley na Amazing Barley, hindi ko man lang napatry sa kanya. Nagkaroon siya endometrial cancer stage 3 noong na ano siya na-diagnose siya December 2022. And nung pagka ano 2019, sorry, December 22, 2019. And nakalagay is stage 3. Nung inoperahan siya ng December 28, 2019, doon namin nakita, noon na sinabi ng doktor na terminal stage. Napatry pa namin siya ng painom ng ibang barley kasi hindi namin to nakilala pa si Amazing Barley. And nung naipatry namin, hindi maganda sa health niya kasi nagkaroon pa ng problema. Pero nung nakilala ko, although nangyari yon na nakainom siya ng ibang barley, pero iba yung dating sa akin itong Amazing Barley. Nung nakita ko noon ha, na hindi pa ako nakainom. So, ayun yung ano sa kanya, nagkaroon siya ng kumapal yung kanyang, ito yung pinaka ano niya, yung pinakamatris lahat, tinanggal na pati ovary niya. Kumapal. Ang tinanong ko ng doktor, Dok, paano po ba pagka ganyan, yung normal, gaano kalaki? Kasi sobrang laki yan mga sis, na mga mens, na mga ano, sobrang laki. Sabi niya, ang normal daw po is parang palad lang at maliit pa nga daw sa palad, ang tawag nun, tawag nun, umaano lang siya, nag-expand. So, ngayon sabi ko sa ano sa kanila, ano po ba yung pinaka ano nung kapatid ko kasi ginawan siya ng istoma dahil yung kanyang cancer po is kumalat na pala. Ang inexpect lang namin na parang yung ano lang ang namaga pero yung pala kumalat na hanggang sa kanyang bituka. And tinanong ko yung doktor kung pwede ba yung mga ano, yung mga bukol tanggalin, kumbaga putulin. Sabi ng doktor hindi po kasi ang haba. Kapag kainano yan, maubos lahat yung bituka. Kaya ang gagawin daw po is, ang ginawa is ginawan siya ng istoma dito sa kanyang ano sa kanyang tiyan. So sobrang yung mga ganong senaryo po is yun yung nagdulot sa akin na sobrang stress, lungkot, kaya yung nagkaroon ako ng biglaang bukol sa suso ko. Kaya sabi ko, natatakot ako na nag-worry ako dahil hindi ko alam kung ano pong nangyayari sa talagang sa sitwasyon ko. And dahil nga sa ating barley, natulungan po ako na matunaw yung bukol. Next. So ito na po mga mens, nung pag-iinom natin ng barley, dati kasi sobrang taba ako. And sa pag-iinom natin ng barley, ayan, medyo pumayat, and talagang nakita ko kung papaano ang ano ng barley talagang ginawa na natin as business. And ayan po, itong picture na to, goals na rin na hope sa susunod na makasama tayo dyan sa ano. Kasi ito yung picture na to, itong relo na yan, goals ko yan na makaano tayo. Ito po yung kay mentor na Yumi, pinasuot sa akin. Sobrang nagulat po ako na ganun pala sa I am. Walang imposible para palang mabago talaga yung buhay kapag talagang siniseryoso. Ayan, next tayo na. So ito din po yung aking husband. Siya po yung nagkaroon din siya ng asthma, madaling mapagod, hirap huminga, mataba, at medyo malaki yung tiyan. Nakita nyo naman po, hirap talaga siya dati umihi at mahina yung resistensya. Kita nyo naman sobrang malaki talaga yung tiyan. Pero sa pag-iinom po niya ng barley, next. Ayan, uminom siya ng barley, pumayat, hindi na nag-trigger yung asthma niya, hindi na rin siya madalas na nahihirapan sa paghinga. Kasi dati po sobrang nagti-trigger po yung asthma. And then ano na rin siya pumayat, and then yung maayos na yung pag-ihi at saka lumakas na rin yung resistensya. So isa na rin po siyang partner natin. And ayan po, pati anak ko, mama ko, uminom na rin sila ng barley. And ang mama ko, 74 years old. And mula nang uminom siya ng barley, siya talaga yung nag-ano na maganda po ang barley sa katawan. Kaya everyday na rin po ang mama ko umiinom. Pati anak ko po, ayan, umiinom na rin siya ng barley. And then, ito, dahil nga po sa ating dito sa barley natin na sobrang effective, etong mga ito is nag-member na rin po sila. Etong naka-orange,
nagkaroon din sila ng health problem, nanay niya at saka siya. So natulungan din po ng Barley, at ditong isa naman is diabetic siya, pati yung anak. So ni-introduce natin sa kanila si Barley, at isa na rin po silang partner natin. Isa na rin silang leaders natin. And then, sunod na. So, dahil nga po, ginawa na nating ano ang ating pagbi-business nito, partner kami ng husband ko, ayan, may sa mga orders, ayan, nag-ano kami, talagang, kumbaga, seryoso na to. Yun yung, ano, ito yung mga may orders na pinapalalamove namin. Ayan, sunod na is, ayun, mga men, sobra akong naano dito sa, ano, sa IAM. Kasi, ito yung unang-unang cheque, ito yung unang-unang ano, ito yung ng Give Me Five. So, ano mo siya na. Ayan po, hindi ko po iniisip na dito po pala is kasama pala ako, nagulat na lang ako, yung ating ano po si Men's Virtual nang hilingi ng picture. Sabi ko, bakit kaya? So ito yung ano, unang first natin ng Give Me Five, and kasama pa tayo sa top earners. And sunod. Oh, so ito yung first time kong umattend ng face-to-face na ano, ayan si Mentor Nayumi, si Mentor Katrina, at ito yung sa ano natin ng Unstoppable, at si si Mentor May. Ayan po yung una kong na-meet sila. And then, sunod na. Ayan po yung mga picture ng ating mga batikang mga magagaling na mentor, and I hope someday na mapapabilang tayo dyan, at susunod ako, at talagang kiniklaim ko na yan, by God's grace po talaga, is dahil dito dinala ako ng Panginoon sa Amazing. So, kasama na tayo dyan sa susunod na ano, and then ano na. So ayan pa si Mentor Marlon, si Mentor Aryan, at ito yung nagkataon din na si Miss Eric Fructuoso na nandyan po siya doon sa ano, at nagkataon na nung nagpicture kami, siya yung nasa sa harap ko, ayan, isa din nakuhanan natin ng picture. So dito sa IAM talaga walang ano walang VIP, makikita mo talaga dito ko na nakikita sa business na to na napaka-humble, napaka-down to earth ng ating mga mentor, na sila po yung kumikita na ng malalaking mga milyon, pero dito ko naranasan, dito ko na ano na talagang walang ano pantay-pantay. So dito is kailangan mo lang talagang trabahuin, at napakaganda po ng ano ng ating company, dahil ito yung company na nakikita ko rin na inuuna lagi ang Panginoon, at ito yun yung pinaka-importante talaga, yung si God mo na ang unahin natin sa lahat. And then ayan, goals ko na eto katulad nila ng mentor, and sana hindi sana i-claim ko na talaga yan na itong relo, and yan po yung mga ano nila ng mga mentor natin, yung mga sports car. Sobrang na, alam nyo, nung una kong pasok ng punta diyan, na nakita ko yung sports car, and nasabi nga nila na dito sa IAM walang imposible. Alam nyo mga men, sobrang napawaw ako, kasi dati akong nasa realty, and nag ano na rin tayo noon bago ako nagkaroon ng small business po. So, dito ko nakita na ganun yung mga incentive na ibibigay, incentive pa lang, what more yung mga kinikita ng mga mentor, ganun pala kaganda. So parang unlimited talaga dito sa IAM. So nasabi ko sa sarili ko, napakaswerte ko, napaka-blessed na dinala ako ni Lord dito sa IAM. And so ito po yung last kong ano ang sasabihin. Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and
it will be yours. So ako naniniwala po talaga ako kapag pinagpipray talaga natin ang isang bagay, pinagpipray natin at talagang naniniwala ka sa kakayahan mo, maniwala ka sa Panginoon, lahat pong iyong pinagpipray ay mangyayari, ibibigay ni Lord. Basta po alam mo yung kung ano yung iyong desire na maganda po ang desire mo sa iyong pinagpipray. Kasi si Lord po talaga tumitingin sa heart natin, hindi sa kung ano yung ang tawag nito yung sa ginagawa sa ano natin, ginagawa natin o sa pagkataon natin. Ang tinitingnan ni Lord kung ano laman ng puso natin. So, mga mens, yun lang po ang maisi-share ko sa inyo at maraming maraming salamat. Pasensyahan nyo na po ang aking presentation kasi first time and na medyo kinabahan po. Siguro darating ang panahon na ma-improve ko pa yung aking pagpipresent. So parang inano ko na kiniklaim ko na magpipresent pa ako sa susunod pang mga panahon. Walang imposible po 'yon. Basta po lagi po talaga natin unahin si God. So I am Carmi De Los Reyes po and I am worldwide. So, thank you so much, Mentor Carmi. Ang galing ni Lord, 'di ba? Ang galing ng barley dahil binigay niya sa atin itong barley para makatulong sa ating mga health problems. Parang parang parehas tayo ng testimony, mentor, ukol sa kamag-anak natin, lalo na yung pagkakalam ko ng barley din, dahil sa hipag ko na may cancer noon, kaya lang hindi ko pa naunawaan masyado yung ano ng barley noon. So tig-isa lang din ang binibigay sa hipag ko noon. At tsaka stage 4 na siya. So pero yung pagkakaalam ko ng barley, trinay ko na sa pamilya ko mismo. So yung asawa ko, last November nagkaroon din siya ng colon cancer. Bago pa siya ma-diagnose, nagte-take na siya ng barley. So yung cancer niya hindi nag-spread. Yun ang pinagpapasalamat ko rin sa Diyos na talagang binigay ng Diyos ang barley para sa mga tao, sa atin, at ang dami niyang Okay po, meron po bang may magtatanong po o mag-share din ng testimonies about barley po, kung paano po sila natulungan din ng barley? Meron po ba dito po, or mananalangin na po tayo at papasalamat sa Diyos po? Ito i-additional ko lang dahil po sa aking ah karanasan dito sa barley. Meron po akong mga ngayon, may customer ako na may cancer. And kasi talagang inano ko sa kanya about dito sa barley. And inano ko nga sabi ko pa-check up ka ulit, ayaw niya. Ang ginawa lang po niya, tuloy-tuloy lang niyang ininom ang barley. Sabi ko, mas maganda magpa-check up ka para ma-monitor natin yung ng cancer cancer kasi stage 2 sa matres. And ang inano ko nga na sana kasi medyo medyo din po yung customer ko yung siya lang po yung parang siya na lang yung bumubuhay sa mga anak niya. Babae siya, welder and then apat yung anak. So parang naano nga din ako doon. Sabi ko mas maganda siguro magpa-check up ka ulit para ma-monitor kung ano po yung ano mo sa cancer. Sabi niya, hindi na ayaw ko na kasi mula daw po pala talaga na uminom siya ng barley. Iba yung pakiramdam niya. Lumakas yung kanyang pangangatawan. And kahit yung mga kasamahan niya nagsasabi sa kanya, iba yung aura mo ngayon kaysa dati. Ano yung ininom mo? Kaya sabi, ano ba yung bakit sabi niya, umiinom siya ng barley pero hindi po niya sinasabi na may cancer siya. Ako lang po yung sinabihan niya. Pati nga yung pamilya niya walang alam. And sabi ko, dito sa barley na to, sobrang dami po nating matutulungan talaga. And hindi tayo pwedeng mag-stop sa sa pag-share.
Kasi alam nyo mga men, sobra akong, minsan naisip ko pag yung kapatid ko, kasi wala na yung kapatid ko, hindi na siya talaga, yun din po ang dahilan kung bakit hindi ako nagpatingin sa doktor. Kasi yung nakikita kong senaryo na nangyayari sa kapatid ko, na masasabi ko, walang nangyayari doon sa ang daming ginawa ng doktor, ang daming ano ng doktor tapos ang nangyayari pahina ng pahina yung kapatid ko. Kaya naisip ko sa sarili ko kung pupunta ako ng doktor, kung sakaling man ang aking naramdaman ngayon is hindi maganda, parang baka mamaya magiging ganun lang at mag-worst pa ang ano. So ang inano ko lang, Lord, tulungan mo ako na makainom ako kung ano may ipainom mo. Alam niyo mga, hindi ko talaga lubos sa kalain na itong barley ang sinagot ng Panginoon. At nalaman ko yung pagsagot ni Lord. Alam niyo po, yung pagsagot ni Lord is tunaw na yung aking ano. Sobrang nakakaano po kasi hindi ko hindi ko talaga inano sa sarili ko na meron palang isasagot si Lord. Talagang amazing. Amazing po talaga ang Barley at amazing si God pag sumagot sa problema mo. Kasi ako, kasi umabot na rin sa right side ko eh. Sabi ko, every time na, nagkaroon ako ng worry. Kasi early 2023, sa right side, nagkaroon na po. Kaya sabi ko, ano kaya yung although yung pamilya ko, hindi ko talaga sila totally sinasabi yung yung nangyayari. Alam nila, sinabihan ko alam na pero yung pakiramdam ko, hindi ko sinasabi kasi ayaw ko mag-worry. Ayaw kong pag ano nila kasi nangyari na dumating kami sa ganun, halos yun yung dahilan kung bakit sobrang bagsak yung katawan ko noon na halos wala na ako tulog, halos wala na akong hindi na ako makain dahil sa nangyari sa kapatid ko. At nasabi ko nga, sayang yung panahon, sayang sana na nasubukan man lang ang Amazing Barley sa kanya kasi gusto niyang mabuhay, gusto niyang, alam niyo mga mens, gusto niyang kumain, kaya lang ang problema, yung bituka niya, pag nakakain siya, hindi na nagfa-function. At sobrang nakakasakit dahil sabi ko kung na-try sana siguro si Barley kasi syempre ang Barley liquid. Yung na-try ko kasi sa kanya na na alam niyo po yung barley na ibang barley yun, yung tablet na maliliit na kulay green. Dinudurog ko pa yun, inaano sa tubig bago ipainom sa kanya. Ang nangyayari, pag yun ang ipainom ko, nag, na pumupunta kami ng na ER namin siya, na emergency room namin siya lagi. Kasi yung kinakain niya hindi na lumalabas. Yung niya, so kailangan siyang ilabatiba. So sobrang grabe yung pinagdaanan ko kaya nung time na yun bumagsak yung pangatawan ko and napansin ko talaga ayun na yung bukol. So kaya hindi po ako nahihiyang i-share sa kahit kanino na ang barley is sobrang effective po. Ayun po kaya Yes. para rin na na